Sa video natin ngayon, meron namang ibabahagi tayo si Julia Ems Builders dito sa ating mga viewers at beginners sa construction works. Yan. So ang i-share ko sa inyo mga bossing ay kung paano nag-i-install ng mga drawer guide. So ano yung drawer guide? Ito mga boss yun. So saan natin ginagamit ang drawer guide? Ginagamit natin yan sa ating mga drawers kagaya nito. Ayan. So para meron tayong lagayan ng ating mga iba't ibang bagay na gustong ilagay sa ating mga drawers. And then ito, yung mga drawers natin, marami tayong klase mga bossing. So itong gagamitin naman natin ngayon, itong pinapakita ko sa inyo, ito ay kung tawagin ay ball bearing na soft close drawer guide. So kaya tinawag siyang soft close drawer guide at ball bearing kasi ang slide sa kanya ay mga bearing, ayun o, mga bulitas na bakal. And then kaya naman siya tinawag na soft close kasi pag sinarado natin siya, sumasara siya ng kusa dahil meron siyang mechanism dun sa dulo na may spring na pag kumagat dito. Drawer guide na to, itong tinuturilyuhan ng tiyan ng ating drawer, ay kusa na siyang sasara. Yun yung soft close kung tawagin. So medyo mas mahal ito dun sa mga ordinary. Merong nabibili nito yung ball bearing na heavy duty na drawer guide, walang soft close, medyo mura lang yun mga bossing. At depende sa brand. Okay, so paano nga ba natin inumpisan kung paano install ang mga drawer? Siyempre, yung mga frame ng cabinets natin ay nakadepende sa layout, ilang pirasong drawer, ilan yung drawer na ilalagay. So bali ang importante lang naman ang sasabihin natin dito, kagaya ng paglalagay ng partisyon. Unang-una, pagdating sa mga partisyon natin, kinakailangan ito ay iskwalado. And then kinakailangan parehas ng sukat ang bawat sides nito. Ilalim, ibabaw, nang sa ganun, pag magdo-drawer tayo or magagawa tayo ng mga drawers dito sa part na to, hindi tayo mahihirapan. Kasi magkakaroon tayo ng problema kapag may diferensya yung ating mga partisyon. Kinakailangan nyo, tandaan nyo lang palagi mga bossing, ang mga partisyon ng mga cabinet natin ay iskwalado, nasa hulog, same ng sukat ng lalo na yung inner dimension na yan. Kinakailangan parehas na parehas. Kung kaya nyo 0-0, mas maganda. And then, next step mga bossing, ikakabit na natin muna yung ating drawer guide. So napapasin niyo, meron na tayong nakalagay dito na drawer guide. Ang posisyon ng drawer guide natin or yung pinakapwesto niya ay nakadepende sa design nyo or sa diskarte ninyo. Wala namang problema mga boss yan. Pag naman nasa ibabaw, mas maganda, meron siyang support along bottom ng pinaka-casing ng drawer guide para matibay. Hindi siya basta-basta lulundo, lalong-lalo na kung mabibigat yung gagawin. Okay, so pag naka-install na yung ating drawer guide, kinakailangan ang mga drawer guide natin ay naka-flush lamang. Anong ibig sabihin naka-flush? Nakapantay lang sa ating mga framing, yung partition. Itong bakal na to, pantay sa edge ng ating plywood. Lalong-lalo na yung mga soft close kasi hindi yan pwedeng nakalampas. Dahil pag sinarado natin yung drawer, bubukol yung pinaka-drawer face natin. Hindi na siya papantay dun sa ibang drawer or ibang pintuan kung meron man. Hindi rin siya pwedeng nakalubog or nakapasok dun. Kasi baka hindi kumagat itong ating dun sa ating yung mechanism ng soft close, baka hindi siya kumagat kapag napalubog yung drawer. So kaya ang pinaka-the best na posisyon ng ating mga drawer guide ay nakapantay lamang sa ating mga framing do sa edge ng plywood. And then, next step, kapag nailagay nyo na yan, make sure, matibay, maraming screw. Ang unang gagawin natin is yung tiyan nung mga drawer. So, ito yung isa sa pinakamabilis na diskarte pag gagawa ng mga drawer. So, sukatin nyo lamang ito, yung distance nito, at saka yun. So, kung eskwalado yan, hindi nyo na kailangang sukatin yung nasa likod. Dahil kinakailangan ang tiyan ng drawer, ito yun mga bossing. Yan. So pag nakakabit na, ipapakita ko, ito naman yon. So mapapasin niyo, nakakabit na yung ating drawer guide. Ayan, sa pinaka tiyan, no? Ayan, ang drawer. Yan, yun yung unang ginagawa para hindi tayo mahirapan na magfabricate or mag-assemble ng ating mga drawers. Unahin natin yung tiyan. Ito na yon. Ayan. So kapag ito ay okay na, papakiramdaman nyo muna. Huwag nyo munang i-screw. Kunin nyo muna siya, i-testing nyo muna, i-try nyo. Ayan, kung siya ay masikip or maluwag. Ang simple tips ko sa inyo mga bossing, kapag gagawa kayo ng drawer guide,
anong mga drawers or yung pinaka-tiyan ng drawer, kinakailangan maximum na pwedeng maging diferensya natin sa sukat ay hanggang 2 mm. Anong ibig ko sabihin? For example, ang dimension natin ito ay 10 centimeters. Sample lang mga bossing ha. 10 centimeters ang kailangan nating sukat. So pwede tayong lumabes ng hanggang 10.2 centimeters or pwede tayong magkulang, pwedeng maging 9.8 centimeters. Ganon mga bossing, pwedeng magkulang ng 2 mm, pwedeng sumobra. Huwag na kayong lalaki sa sukat na yun dahil magkakaroon na ng diferensya. Nandiyan na yun, tendency na pwedeng sumikip or lumuwag. So pag sumikip, ang mangyayari mga bossing, may tendency na masira itong ating mga drawer guide, especially itong mga bearing na yan. So pag tinanggal nyo to, yung kanya drawer arm na yan, yung extension niya, may mga bearing yan. So kapag masikip yung drawer guide natin, may possible o may possibility na masira itong mga bearing na yan. So yung mga bulitas na yan. And then, masasayang. And then kapag naman maluwag naman, so mangyayari sa kanya, medyo masikip din. Ayun, okay mga bossing. So after natin ma-install yung ating mga drawer guide, okay na siya. Tatanggalin natin yung kanyang drawer extension. Ito yung arm ng ating pinaka-drawer guide. So ito yung kinakabit natin dito sa tiyan. So sa pagkakalas nito mga bossing, meron yan ditong lock sa gilid. Pipindutin nyo lang para may release nyo, mahugot itong ating drawer arms na to. Itong ating full extension ng ating mga drawer guide or drawer slide. And then, itutornilyo nyo siya. So ang ginagawa ko mga boss, ipinapantay ko lang yan sa isang side. Yan, hindi ko lang alam sa iba. Yan. Pantay lang, ayun o. Tapos, dito sa ibabaw, yan yung nakapasobra. So para, ang purpose ko kasi pag nagawa ng mga siding, ay hindi na may hirapan. Okay? So, syempre mga bossing nakadepende pa rin. Ito sa mga gumagawa. Yung iba naman, isinesentro lang itong drawer arm ng ating drawer slide or drawer guide, isinesentro nila sa plywood. So bali, bago nyo ikabit ha, ipapaalala ko lang palagi sa inyo na linisin natin muna itong ating mga drawer guide. Kasi baka may mga ali-alikabok or dumi-dumi para pagbalik ng ating tiyan ng drawer ay hindi magkakaproblema. So ang gagawin nyo lang naman, tututok nyo lang naman yan mga bossing no? So ito napapansin nyo pati pag nagbibigay ako ng mga tutorial video, hinahabaan ko talaga kasi para may paliwanag ko yung bawat detalye. Kasi mahirap na ibibigay ko lang sa inyo yung sukat, tapos hindi ko nasasabihin sa inyo yung mga bawat ginagawa. So kinakailangan kasi sa mga paggawa ng tutorial video para mas madaling matutunan ng mga viewers natin, kinakailangan buo o at hahabaan natin. Ayan mga bossing. Papasok na natin yan. So ito pag lumagatik. So unang pasok yan mga bossing, masikip yan. Hindi yan basta-basta magiging smooth lang. Kahit sino nakakabit ng drawer guide. Ayan, masikip yan. Ang gagawin nyo, hila, pasok, hila, pasok, hila, pasok. Para maglaro yung kanyang drawer slide. Hila, pasok, hanggang maging smooth yan mga bossing. Ayun o, kita nyo. So, smooth na siya. Ito medyo matigas kapag hinila. Alam nyo kung bakit? Meron kasi siyang lock. Ayun o, sa dulo. Yun yung smooth. Yun yung nagbibigay ng smooth drawer slide. Ayun o. Yan, yun yung nagbibigay ng soft close. Kaya tinatawag siyang soft close, drawer guide, drawer slide kasi gawa nga ng mechanism. Tapos pag hinila nyo, matigas kasi nakalock. Ayan. So kita nyo mga bossing, pag ito sinarado natin, ayun. So yan, kusa na siyang papasok. And then ito mga bossing, magaan yan kapag ganyan pa lang, yung tiyan pa lang. Magaan yan. So, smooth siya. Ito, actually, smooth na siya mga boss. Ayan, oh. Oh, smooth na siya, oh. Oh. Malambot siya. Pero mas lalambot pa to kapag bumigat at nagkaroon na ng laman. Kasi nga, heavy duty mga boss yan eh. Heavy duty drawer guide or drawer slide yung ginawa natin. So, kaya yan ay habang bumibigat, nagiging smooth. And then, ito mga boss ha, kung gaano nga lang pala kahaba yung ating mga arm extension ng ating drawer guide, ganun lang din kahaba ang ilalagay yung tiyan or yung plywood. Hanggang doon lang. Kasi kapag gumawa kayo ng mas mahaba, hindi nyo may lalabas lahat. So ang gagawin nyo, para gusto nyo mailabas lahat ng full, yung drawer, hanapin nyo yung ball bearing drawer slide na full extension. Ibig sabihin, may ilalabas niya ng buo. Kung gaano kahaba yung drawer, may lalabas niya ng buo from casing niya. Ayun mga bossing. And then ito, mapapansin ninyo, may space sa likod. So hindi na kasi ako humanap ng mas mahabang drawer guide kasi ito ay natira. Sayang. So, ginamit ko na kahit may space sa likod. So, mas maganda. Okay na rin yung mga bossing. Ayan. And then, okay na yung ating drawer slide. Drawer guide. Tapos na. Nakapitan natin yung tiyan. Gagawin nyo naman, magsasiding naman tayo.